tinatayang nasa pagitan ng 12,000 up to 3,000 before Christ era yung mga unang settlement dito sa Edmonton, Alberta. So ibig sabihin ganun nakatagal yung mga sinaunang tao na ninirahan doon. At pagkatapos ng tinatawag nating Ice Age period, hindi yung Ice Age na panahon, ay nag-open ang timber, ang forest ng Edmonton at ng tinatawag nating vegetation, kaya nabuhay sa pamamagitan o sa gilid o sa northern part ng Northern Saskatchewan River. So ibig sabihin, historically and naturally, geographically, ang Edmonton ay isa sa may pinakamagandang location in terms of tinatawag natin geographical setup nito. So, makikita natin na may mga attractions pagdating sa tinatawag nating geographical setup nito. Kaya nung sabihin na natin 1700s, 1747, 1745, kung hindi pa ako nagkakamali, comment down below, yung mga pinakaunang mga settlers na ibig sabihin from Europe, nag-settle down sila dito sa gawin ng prairie, and then nakarating sila ng Edmonton para nang sa ganun magkaroon ng barter o ng business in terms of sa tinatawag natin fur o yung mga balat ng balahibo ng hayop na in demand naman sa Europe noon, and naging kabuhayan ng marami sa mga katutubo or indigenous people ng Edmonton na nanirahan na nga mula 12,000 up to 3,000 before Christ era. Sila yung mga pinakaunang settlers doon. And through time, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Edmonton sa pamagitan ng tinatawag nating businesses at ng mga trades, at lumaki yung kanilang industry. At hindi sa kalaunan nga ay ginawa itong Kapitolyo ng Alberta, kaya tinatawag na itong capital or capital city ng province of Alberta, at nasa gawi ito ng almost nasa middle part, northern part ng Alberta sa kasalukuyan. At fast forward, dumating na nga yung panahon na nagkaroon ng immigration, at sabi ng Census Canada, ang community nito ay halos umabot na ng 1,000,000 ngayong 2020, 2021 o lalagpas pa. So ibig sabihin, ganun kalaki yung rapid changes sa development ng Edmonton sa kasalukuyan. At tinataya na nasa 64 to 67. Noong 2016 pa kasi nagkaroon ng census, at tinataya na magiging 70,000 immigrants or Filipino immigrants na makararating dito sa Edmonton sa pamamagitan ng tinatawag nating immigration program ng government ng Alberta and ng Edmonton sa as a whole. So ibig sabihin, yung invitation nila sa mga Filipino ay ganun din kalaki through time, no? Although hindi ganun kalaki katulad ng ibang mga imigrante dito sa Canada, katulad ng mga Indian nationals at ng mga Chinese nationals. Pero masasabi natin na nasa top 5 tayo in terms of immigration purposes papunta ng Edmonton, to be more particular. Therefore, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa City of Edmonton at ano ba yung mga opportunities na pwede nyo makita rito. Hello, kumusta po? Anong ganap natin sa araw na ito? Katulad ng nasabi ko kanina, we're talking about Edmonton so much doon sa pinag-usapan natin sa geographical setup, sa history ng Edmonton, at least magkaroon man lang kayo ng background what is Edmonton. Ang Edmonton, etymology, sa term nito, kinuha ito sa isang town dito sa may northern part ng United Kingdom, at hinalaw lang ito. So Edmonton, whatever they call it, ay halaw sa isang town o sa isang city dito sa gawi ng United Kingdom, sa isang municipality ito. So dinala lang ito para pangalanan ang ngayon ay city ng Edmonton. At shoutout nga pala sa aking kumpare dyan sa Edmonton, Alberta, na si Pare Edwin and family. Kumusta kayo dyan? Gayon din ang aking cousin na si Kuya Jemmer Domingo na nasa Edmonton, Alberta din. Gayon din sa aking isa pang pinsan na si Ate May Juanan Bulan na nasa Edmonton din. Sila ay
pare-pareho mga nagtatrabaho sa City of Edmonton at namumuhay kasama ng kanilang mga family. Kumusta kayo dyan? Ingat palagi, keep warm. Sa pagpapatuloy natin, ang nais kong iparating sa inyo ngayon ay mga oportunidad patungkol sa Edmonton, Alberta. Iisa-isahin natin. Siguro pipili tayo ng mga ilan upang nang sa ganun ay pag-usapan natin ano ba yung mga opportunities sa mga trabaho na pwede para sa inyo at masasabi natin na ito ay labor market impact assessment ready sapagkat ang hanapin natin ay LMIA ready na yun ang karaniwang hinahanap ninyo ng mga trabaho. And speaking of mga trabaho, sa mga naghahanap po, nagtatanong ng how po, ang kung papansin niyo po ay hindi ko kayo ini-snub. Binibigyan po kayo ng link sa mga previous videos natin sapagkat ito ay napag-usapan na natin on how to apply here in Canada. And binibigyan ko kayo ng link kasi gusto ko na ma-penetrate ninyo yung mga videos natin sa na nasa playlist natin para nang sa ganun mas maunawaan ninyo yung Canadian processes and application dito sa Canada. Kasi sa mga bawat description box po natin ay mayroong mga links tayong inilalagay upang nang sa ganun mas mapadali yung inyong pag-search. Kung halimbawa hindi ko man po nailagay yung mga link with particular videos, ay i-comment nyo na lang po sa akin at ilalagay ko po yung link. Kung minsan syempre sa dami po ng mga terms na kailangan nating pag-usapan ay nalilimutan din po natin. Ano? At syempre pa kung may mga personal kayong mga katanungan, doon ko sinasagot. Halimbawa kung hindi nyo maintindihan yung pagpuproseso ng ganito, doon ko kayo binibigyan ng mas specific na mga links na po pwede nyong pasukan. Ang paghanap talaga ng trabaho dito sa Canada ay isang malaking trabaho din talaga. So aminado ang mga recruitment agencies, consultants, and immigration lawyers na ang paghahanap ng trabaho dito sa Canada ay hindi talaga madali. Sabi nga ng pdos.ph, kung hindi ako nagkakamali, sa isang trabaho, sa isang particular trabaho. Ang sinasabi ko nga lang kasi yung isang nabasa ko, immigrationvisa.com, isang recruitment agency, ang sabi lang nila, almost 100 ang nag-apply sa isang trabaho. Pero sa sabi ng pdos.ph, nabubuyoyak. Pero ang sabi ng pdos.ph ay halos umabot ng libo-libo yung nag-a-apply. At ganun kalaki yung kompetensya dyan sa Pilipinas. At sa mga susunod na vlog natin, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang recruitment agencies and of course yung mga trabaho na may kaakibat sa pagpunta ninyo dito sa Canada. So sabi ko nga, kung halimbawa may mga tanong kayo, I will give you the link and you will read it. At kung hindi nyo maintindihan ay pabasa nyo sa mga kaibigan niyo. Humanap kayo ng tulong. Yung tinatawag nating networking. No? At sa mga nagtatanong pa kung halimbawa ay magsasend daw sila sa akin ng mga IMM forms at tutulungan sila. To be honest po, ang dami kasing trabaho dito sa Canada. Ako, personally, ang dami kong ginagawa dahil may part-time job din tayo plus YouTube. Sana po ay maintindihan ninyo kung halimbawa sinabi ko na hindi ko kayang gawin sapagkat napakarami talagang trabaho. At ang pag-i-edit ay hindi rin biro, kumakain din ng oras. Ano? Kaya natin gawin, kaya lang syempre kakain talaga ng oras. So baka hindi ko po kayanin. Pasensya na po kayo. At sa mga nagtatanong din po ng kung ako ba ay po pwede yung maging representative o kaya naman ay maging family member, medyo hindi po natin gagawin yun, ano? Kasi mahigpit na po ang immigration department ng Government of Canada, ang IRCC, ang CIC sa pag-handle ng mga ganitong sitwasyon sapagkat kailangan po na i-declare mo yung mga tao na makakasama mo doon sa application mo. Halimbawa, youth representative, although i-represent ko lang naman kayo pero hindi ako kasi gumagawa ng mga ganong bagay kasi alam nyo na mahirap na po na magkaroon ng bad image sa under the Government of Canada. So, hindi po natin gagawin yun at paralabasin po na kamag-anak ninyo ako o sabihin na natin malayong kamag-anak, pasensya na po kayo, talagang hindi natin magagawa yun. Pasensya na po kayo talaga. Gusto natin na maging malinis yung pagpunta ninyo dito sa Canada para na sa ganun ay wala po tayong inaalala. Ano po? So mag-enjoy lang tayo sa ating paghahanap ng trabaho. So without much further ado, we will go to Job Bank para hanapin yung mga jobs and opportunities papunta dito sa great city ng Edmonton. Edmonton, Alberta. Edmonton itself is one of the biggest city
here in Canada. So let's jump in and let's find a job for you. Okay, mga ka-channel, nandito tayo sa webpage ng Job Bank Canada. It's jobbank.gc.ca/home para na sa ganun nasa homepage kayo ng Job Bank. So what we're going to do is to find a job here in Job Bank na kung saan you may find an opportunity for sa pamamagitan ng job posting sites or portal na ito. And we will hahanapin natin ito using the LMIA na kumbaga para ma-filter natin to. So what we're going to do, we'll go to advanced. Okay, from that advanced, hanapin lang natin yung advanced feature, advanced search ng Canada. We will not put any job title in here. Pero kung alam niyo yung job title niyo, you may do it so you can apply or you can enter a job title here and location to be more particular. So ang hanapin natin dito is the group. So hanapin lang natin yung group. This one, kung nakita nyo sa gawing ibaba, we have groups. Ang kiklicking natin is the temporary foreign workers. Now, we'll go back in here and hanapin natin ang Edmonton. Yan. Edmonton, Alberta. And then we'll go search. No? Hintayin lang natin yan. And then, ang sabi dito ay meron tayong mga trabaho dito sa Edmonton, Alberta, temporary foreign workers, at meron tayong 24 job postings na mga trabaho dito sa Canada. So, isa-isahin natin yan at hopefully ay matapos natin. So, although yung mga trabaho dito ay posted sa mga ilang buwan na nakararaan, you may try it, you may do it. So, baka hindi pa sila nakakahanap, kaya nandito pa. O kaya naman, kung nakahanap man sila, baka hinihintay lang nila, o baka naman baka ikaw ang hinihintay. So, yun yung mga possibilities na nakikita natin dito. O kaya naman, scammer yung nag-post dito. Kaya mag-iingat pa rin kayo kahit na mayroon na sabihin na natin na LMIA ready sila sapagkat pwede nilang bayaran lang and then they will gonna scam you para maibalik yung pera. So sana hindi naman po, So let's start. So we have retail store supervisor na posted noong November 4, 2021. Ito ay LMIA ready na. Sabi dito, the employer has approved LMIA to hire foreign workers to fill labor or skill shortages in temporary basis. So, ang sabi dito, permanent full-time, ang sweldo ay 21.15, 35 per hour per week, hours per week. So, ibig sabihin, that's full-time. And then, dalawa ang vacancy nito at retail store supervisors and verified naman siya. So, yung mga specific skills na hinahanap dito, sell merchandise, prepare reports on sale, volumes, merchandising and personal matters, authorize permanent check, and so on and so forth. So, yung work setting mo is retail business at syempre, yung experience mo kailangan 1 to 2 years yung dapat na ipakita mo sa kanila. And then, go and apply. Click this button so you can go apply and then fill it up. And then, sabi dito, how to apply? How to apply po? Ayan, specific na ito hindi na lang links. So, dito nyo siya i-email yung iyong application or resume. Don't forget to make your own cover letter or naman kaya yung nalimutan ko tawag natin dito sa Pilipinas. Basta cover letter and resume dapat ilagay ninyo dito. I-send ninyo dito sa specific email na ito. So, the next one is food service supervisor. Almost the same pa rin yan. Pero, harap naman tayo ng iba, Okay, butcher and retail. Ano ba pagkaiba ng butcher sa butcher retail? Ng butcher na magbo-butcher ka, partidor, and then magre-retail ka. So, tignan natin dito. Ito ay sa gawin pa rin ng Edmonton, Alberta, $18 per hour, 35 hours per week, permanent full-time. Pwede kayo mag-apply ng PR, dalawa ang vacancy, dalawang job, pwede kayong magtrabaho ng day, evening, or graveyard shift. Dapat flexible, LMIA ready.
And ang sabi dito, specific skills, slice cooked meats, shapes, lace, tie, roast, other meats, poultry, and seafood, remove bones from meat, prepare special display of meats, poultry, and fish products, prepare special orders, make special sausages, grind meats, cut fish, and so on, and so forth. So, andyan na, no? Sir, anong NOC po? Ayan, mahanap nyo rin dito kung anong NOC nito, no? Okay, so paano mag-apply? The same ang application process. You will go to this site and then mag-apply lang kayo by mail. Ang sabi dito, apply by mail sa may 80417 Avenue Northwest, Edmonton, Alberta. So, there's no other way na makapag-apply kayo sa pamagitan lang ng snail mail. Okay, para naman sa mga early childhood educator, although post ito noong July 28, 2021, this is a good thing na sinasabi ko sa inyo na po pwede rin kayo maka-abroad using o makapunta dito sa Canada using early childhood educator but not as a teacher kasi karamihan ng mga teacher dito sa Canada dapat ay graduate kayo or you have a Canadian certificate to teach here in Canada. So, ang chance natin ng mga teacher from the Philippines ay ang early childhood educator kung meron na kayong mga lisensya. So, tignan natin dito ha. So, first choice daycare. Ang sabi dito, ECE by First Choice Daycare. Dito sa may gawin ng Edmonton, Alberta, $18.35 to $40 per hours per week. So, LMIA ready sila. At may dalawang job vacancies, dalawang job positions ang hinahanap nila. And at ang education ang sinasabi dito, dapat meron kayong ECE certificate, license 1, 2, 3. Sir, 0. Hindi po pwede. Ang sabi dito ay early childhood education, ECE. Hindi naman nila sinabi kung level 1, 2, and 3. Ang dapat talaga makakuha kayo ng lisensya to a specific region. Sa pag-usap natin dito, it's the Edmonton, Alberta certification ng ECE. How to apply? You will click here and then by email sa pamagitan ng, mas mabilis kasi ito, sa pamagitan ng email na ito. No? And don't forget, gandahan ninyo yung cover letter ninyo and of course your resume. O, yun ang sinasabi ko kanina. Kuya, paano? Hairstylist. Ano ako dito sa Pilipinas. May certificate naman ako, kompleto ako. Pero hairstylist, may naghahanap ba? O, yan, no? Hairstylist. Ang sabi ay ng Zara's Health and Beauty Salon, 18 to 40 hours per week. Isa ang kinakailangan nila. Lamia ready sila, LMIA. At ang experience dapat 1 to 2 years. No degree, certification, or diploma. Pero sabi ko sa inyo, dapat meron kayong hairstylist trade certifications na nakuha ninyo. Sir, sa makakuha, mag-Google po kayo. Hanapin nyo sa Google at baka pwede kayong makakuha nito. O kaya naman, yung mga kilalang hairstylist trade certification ng TESDA, baka pwede po yun ninyong i-apply. No? So, paano mag-apply? The same process din po. I-email nyo lang ang salon.zara@yahoo.com dito sa may Edmonton, Alberta through email. Eh kuya, paano yung bookkeeper ako? Hindi ko may apply yung ko. Trabaho ko dito sa Pilipinas. O, eto na yun. Golden Apple Childcare, out of school, daycare. So, 25 to 35 hours per week. So, permanent full-time. Isang kailangan nila. LMIA ready sila. At syempre, tingnan natin, dapat marunong ka sa Excel, PowerPoint, Windows, Microsoft Database software, simple accounting, and so on and so forth. So, kung mag-apply ka, dito lang. At pwede mo silang email. O kaya naman by mail. Pero most probably, ay email ang gamitin nyo. Don't forget, gandahan ang inyong mga resume at cover letter. So, babasahin pa natin iba. Home childcare provider, food service supervisor, childcare provider, private home, tile setter, home childcare, food service supervisor, warehouse supervisor, food service supervisor, sales supervisor or retail head cashier. So, anong napansin nyo dito? Sa lahat ng mga trabaho na job posted dito sa job bank, dito sa Edmonton area, kung napansin nyo, nasa food
and service industry sila or sales and service industry ang karamihan. So nabanggit na natin sa mga nakararaang vlog natin na isa sa pinaka-in-demand na trabaho dito sa Canada is the food sales service industry. Kung nandito kayo sa ganitong serbisyo o industry, you may wanna try it. So, good luck and God bless sa inyong paghahanap ng trabaho dito sa Job Bank. Papunta dito sa Edmonton, Alberta. Good luck and God bless sa inyong lahat. Lagi niyong tatandaan na daan-daan, libo-libo ang naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada. Kaya kung may frustrations kayo na hindi naman ako makahanap, baka hindi lang talaga match yung trabaho na para sa inyo o kaya naman ay may nauna sa inyo. So, ang sasabi natin dyan, one step at a time. So, ibig sabihin, nakapila lang tayo, let's wait for our chance. Let's wait for our turn, kumbaga. So, sa paghahanap ng trabaho natin dito sa Canada, ay nais natin, kung kaya ko may superpower nga na ako, hahanapin, yayakapin ko na kayong lahat at bubuhatin ko na kayo papunta dito. Kaya lang, may mga proseso tayong sinusunod at may mga batas na tayong gabay na dapat nating sundan at yun ang dapat masunod. Alinsunod sa batas ng Pilipinas at batas ng Canada. Hindi tayo pa pwedeng mag-shortcut papunta dito sa Canada. So, I hope na nakahanap kayo ng mga trabaho ninyo papunta dito sa Canada at nang sa ganon ay sabi ko, magsama-sama tayong mamuhay, makapagtrabaho, and let's enjoy the beauty of Canada. Maraming salamat po at kita tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!